Bear Brand at ng Ariel. Hi, Juan Miguel. Kumusta? Kumusta ang operasyon? Gusto kong malaman yung ligtas siya. Wala namang naging problema sa operasyon, pero kailangan nating hintayin na magising siya. Pero kailan ulit siya magkakamalay? Sabihin mo, Juan Miguel, kailan magigising ang anak namin? Posibleng matulog muna siya ngayong magdamag, pero bukas ng umaga, malalaman natin kung ayos lang si Marjorie. Mabuti dumaling ka na. Kanina pa ako nag-aalala dahil hindi pa rin siya nagigising. Bigyan pa natin siya ng panahon, Ma'am Cecilia. Naintindihan ko kung desperado ka man dahil pareho lang tayo. Pero bigyan natin siya ng panahon. Juan Miguel, masisiguro mo ba sa akin na magigising siya? Sigurado ako na magigising siya. Hindi ko lang alam kung ano magiging kondisyon niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos na walang naging aperya, pero... Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, Juan Miguel. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Cecilia. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Sabihin niyo na kagad sa akin kung anong gusto niyo sabihin. Ayoko kasing mahiwalay ako ng matagal kay Marjorie. Ang mga doktor neto, nagmula sa National Board of Doctors ng Mexico. Maligayang pagdating. Salamat. Narito sila para maipaliwanag mo ang pagkakamaling ginawa mo, Dr. San Roman. Kinakailangan mong ipaliwanag ang lahat. Parang masyadong natatagalan sila, Eduardo. Oo nga dapat ngayon nandito na siya. Dapat kalmado lang tayong lahat. Hindi makakatulong ang pagkataranta. At saka kapag naiinip ka, pakiramdam mo parang mas lalong humahaba ang oras. Nakuha ko ng resulta ng analysis. Ano raw? Compatible ba kami? Pwede kong i-donate ang bone marrow ko para mailigtas ko ang buhay ng bata? You're always so good to me. Sunsilk Damage Repair System. Iya, ayos ka lang ba? Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na uli, Marichoy. Teka, nasan ako? Nandito ka, anak. Kaninong boses yun? Sino ka? Ako ang mama mo, anak. Nasaan ako? Nasaan ako? Nandito ka pa rin, anak. Dito sa ospital. Nasaan ako? Inoperahan ka na nila. Nasaan ako? Maria de Jesus. Teka, nasaan ako? Nasaan ako? Maria de Jesus. Nasaan ako? Nasaan ako? Stop natin. Maria de Jesus, suminahon ka. Sabihin niyo sa akin kung nasaan ako! Nasaan ako? Anong hinihintay mo, Dr. San Roman? Huwag mo na sila paghintayin. Ipaliwanag mo na yung lahat ng pagkakamaling ginawa mo. Ang alam ko, wala akong ginagawang mali, Dr. Ballesteros. Ipapaalala ko sa iyo kung ano. Isinailalim mo si Maria de Jesus Velarde sa isang operasyon na mapanganib sa kanya. Posible siyang masiraan o mamatay. Hindi ko tinatangging ginawa ko ngayon. Mahigpit ko yung tinutulan. Tama ka. Tinutulan mo nga. Oo, at hindi mo man lang ako pinakinggan. Ayon din kay Dr. Ballesteros, may iba ka pang ginawa. Hindi raw kilala ng pasyente ang doktor niya. Oo. Nilihim ko ang katauhan ko para na rin sa seguridad ng pasyente. Pero yung pamilya niya kilala ko sino ako. Pero hindi na pasyente mo. Oo, at dati ko siyang asawa. Ina siya ng anak ko. Gawin niyo na kung anong gusto niyong gawin. Hindi ako natatakot. Kung tapos na kayo, alis na ako. Juan Miguel, halika. Si Marichoy nagsisisigaw siya. Halika, bilisan mo. Kita niyo na? Huminahon ka lang. Utang na loob, magiging maayos din ang lahat. Pero kailangan mong huminahon, Iha. Hindi. Ay, Diyos ko. Huwag mo ko hawakan. Lumayo ka. Huwag mo ko hawakan. Bitiwan mo ako.
Marjorie, makinig ka sa akin. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Ano na kayang mangyayari ngayon? Narinig kong nagsisisigaw si Marichoy. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Tita Onelia, Ay, salamat sa Diyos. Dumating na rin Anong kayo. problema? May nangyari ba kay Marichoy? Ano pa sa tingin niyo ang nangyayari ngayon? Ma'am Onelia, hindi niyo ba alam po anong nangyayari? Sinaktan na naman ni Juan Miguel si Marichoy. Pero sa pagkakataon to, pinayagan niyo na naman na mangyari lahat yun. Rafael, Marjorie, makinig ka sa akin. Utang na loob. Ako to si Pablo. Ako to si Pablo. Pablo? Pablo? Oo, Marjorie. Ako to. Ako si Pablo. Marijoy! Naloloko ka ng lahat ng tao rito! Nakabalik na si Juan Miguel sa Mexico! Nandito na si Juan Miguel! Hindi pwede! Nandito na si Juan Miguel! Nandito siya! Natatakot ako! Hindi, tama na. Huminahon ka lang, mahal ko. Poprotektahan kita. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa'yo. Nakakakilala na siya ngayon. Ay, salamat sa Diyos! Salamat! Huwag ka matakot. Poprotektahan kita kahit ano pang mangyari, mahal ko. Nandito lang ako. may masama bang nangyari kay Marichoy? meron nga kung anong nangyayari sa kanya pero hindi ko alam kung ano ba. Ano palang problema? Bakit natagalan kayo? Wala naman, Tita Onelia. Ano naman ang mangyayari? Basta ang problema ko't nagpapahirap sa akin ngayon si Vicente. Gusto ko simbawiin ng walang hinglalaking yun ang karapatan niya bilang asawa ni Rocio. Ganun ba? Pero hindi yun pwede mangyari. Baka naman nasisiraan ng lalaki yun. Hindi ko sila mababayaran. Maski isang kasi wala akong hawak. Hindi kita maintindihan. Kung isang araw mamatay ako, papaano ka na? Madali mo akong matutulungan. May pera si Rocio, Vicente. Alam ko pero ayokong gamitin yun. Asawa mo pa rin siya, Vicente. Asawa mo pa rin siya. Kaya may karapatan ka pa rin sa perang yun. Oo, pero ayokong umabot sa puntong yun. Isipin mo na utang lang yun, Vicente. Nakakasal na siya dahil meron siyang peking dokumento. Sinabi ko na yun, di ba? Kaya may utang ka sa akin, Vicente. Yun nga ang rason eh, kaya ako bumalik. Tama na. Kailangan bayaran mong pabor na yun, Vicente. Humingi ka ng pera kay Rocio. Para sa akin. Dahil kung hindi, papatayin ako ng mga lalaking yung kanina. Siguradong patay ako kapag hindi ko sila nabayaran. Boto na! Bakit kaya ang tagal naman nilang lumabas para balitaan tayo? Hindi ko rin alam. O yan. Ano ang nangyari? Ayos lang ba si Pinsan? Oo, ligtas ang pisan mo. Mabuti naman kung ganon. Pero bakit nagsisigawan kayo sa loob? Nagkaroon pala sila ng problema sa ibinigay nilang anesthesia kay Marichoy habang ginagawa ang operasyon. Kinulang daw kasi ang anesthesia kaya dinagdagan nila ng dose. Pero ang importante, maayos na ngayon ang pag-iisip ni Marichoy. Si Juan Miguel ang nag-aalaga sa kanya. Nasaan po siya? Nasa loob siya kasama ni Maria de Jesus. Kailan nun natin malalaman kung kailan siya makakakita uli? Sa araw na pwede nang tanggalin ang mga benta niya. Pero ang importante sa ngayon, buhay pa rin ang anak namin. Oo. At nasa katinuan siya. 3 yung natanggap niyang biyaya. Naging napakamatagumpay nung pag-oopera nila sa akin ko. Ay, Diyos ko. Ano nang mangyayari pagkatapos nito? Hayaan mo, huwag ka na mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Isipin mo yung magagandang bagay na makikita mo uli. Ikaw ang magpapakita sa akin ng mga yun, hindi ba? Oo, mahal ko. Sabay natin makikita yun dahil magkasama tayong dalawa. Pero ngayon makikita mo na yun gamit ang iyong mga mata. Natatakot ako. Hindi, kalimutan mo muna ang takot na yun. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Tama ka nga. Isa pa, dahil nandito ka, walang mangyayaring masama sa akin. Tama ka, mahal ko. At isa pa, ang dapat mong alalahanin palagi ay maayos ka nagising mula sa operasyon. Naligtas ka. Na narito at magkasama pa rin tayo. Mahal na mahal kita, Marjoy. Mahiga ka na. Ano bang kailangan mo? Yung bone marrow pa rin ba ang dahilan kaya ka pumunta? Seryosong bagay yon, Amador. Dahil nakasalalay doon ang buhay ng anak mo. Anak ko na pala siya ngayon. Anak na bigla mong inagaw sa akin, Beatrice. Pues, kung talagang may sakit yung bata, sayong-sayo na siya. Pag naiisip ko palang na ibuburol siya, na ililibig siya, ulo ka dahil talaga, bibilan Amador. siya ng kabaong at bulaklak, Kung napapagod na ako saan ako? dahil napakalaking gastos doon. At masyado na ako napapagod na gawin yun, Beatrice. Paano yung nakakain ng konsyensya mo, ha? Kahit mababangis ng hayop, mahal ang anak nila. Yung asawa mo pala, di ba doktor yung asawa mo? At siyang hari ng buong mundo? Kung gano'n, iligtas niyo yung bata dahil wala kang maaasahan sa akin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya, Amador. Baka ikaw lang ang compatible para sa bone marrow niya. Matulog ka lang, babantayan kita hanggang sa panaginip mo. Hanggang sa panaginip, poprotektahan kita.
ka lang, huminahon ka lang. Mahiga ka lang. Huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong iiwan mag-isa. Hindi. Huwag ka matakot. Sasamahan lang kita. Hindi kita iiwan. Hindi. Takot ako sa mga karayom. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Kaya hindi ako pwede. Saka bakit hindi mo na lang kasi pabayaan yung may sakit na batang yun? Gumawa na lang kayo ng bagong anak ng asawa mo. Balang araw kakailanganin mo rin ng iba, pero walang tutulong sa'yo. Mag-iisa ka lang, Amador! At kapag nangyari yun, magdiriwang ako. Wala akong puso! Masama kang tao! Sige, lumayas ka na rito! Hoy, Beatrice! Mag-iingat ka, ha? Baka madapa ka. Mahal na mahal kita. Mahal kita at walang mangyayaring masama sa'yo hanggat naririto ako. At kung papayag ka, sasamahan kita habang buhay. Mahal din kita. Mahal na mahal. Oo, alam ko yan. Diyos ko, mahal na mahal ko talaga siya ng buong puso. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa oras na malaman niyang ang demonyong kinamumuhian niya at ang anghel na nagbalik ng paningin niya ay isang tao lang pala.